Si Elmas ay walang balak na ipagpatuloy pa ang pakikipagtalo kay Gothon. Pumunta siya sa sementeryo upang sumali sa isang malaking misyon at makuha ang promosyon sa E-rank, hindi para patunayan kung sino ang mas malakas sa isang walang saysay na alitan. Bihira lang dumating ang ganitong pagkakataon at kung hahayaan niyang masira ito dahil sa pagtatalo nila ng pinuno ng grupo, baka matagal pa bago siya muling magkaroon ng ganitong oportunidad at matapos pag-isipan ang sitwasyon, yumukod si Elmas at magalang na hiniling kay Gothon na gabayan siya sa misyon. Halatang hindi pa rin siya gusto ni Gothon pero dahil sa ipinakitang paggalang ni Elmas, pansamantala nitong isinasantabi ang kanilang alitan at ibinalik ang atensyon sa operasyon, pagkatapos ay inutusan ni Gothon si Teal na maunang magsiyasat. Agad na hinugot ng lalaking nakapula ang kanyang sandata at ginamit ang search, lumitaw ang ilang mahiwagang bilog sa paligid ng talam bago kumalat sa hangin at sakupin ang buong sementeryo pati ang kagubatan sa paligid nito. Nakilala ni Elmas ang kakayahang iyon bilang isang napakahalagang detection skill na bihirang makita sa mga mababang ranggong adventurer. Hindi nagtagal, natukoy ni Teal na may humigit kumulang 30 halimaw na nagtitipon sa mas malalim na bahagi ng lugar at kitang-kita na kinabahan ang ilang baguhang adventurer nang marinig ang bilang, samantalang lalo namang lumaki ang kumpiyansa ni Teal. Itinuring niya ang matagumpay na pagsisiyasat bilang patunay na karapat-dapat na siyang ma-promote, kaya agad niyang hiniling kay Gothon na itaas siya sa E-rank pagkatapos ng misyon at walang ipinangako si Gothon at kinilala lamang nito ang resulta at iniutos sa grupo na magpatuloy. Habang naglalakad sila ay napagtanto ni Teal na si Elmas pala ang adventurer na pinag-uusapan ng lahat sa guild. Inamin niyang kung totoo ang balitang natalo nito si Ariandipe ay tunay ngang kahanga-hanga ang nagawa niya. Gayunpaman ay hindi nito nabago ang tingin ni Teal sa Heavy Knight class at para sa kanya, napakasama na piliin ang character skill na iyon at sayang lamang ang lakas ni Elmas kung mapupunta siya sa isang class na itinuturing ng karamihan na walang silbi. Hindi naman nagtanggol si Elmas at tahimik lamang niyang sinabi na talagang gusto niya ang pagiging Heavy Knight. Inisip naman ni Teal na nagpapanggap lang siyang kontento upang maitago ang tunay niyang pagkadismaya. Sinabihan niya si Elmas na huwag siyang pakialaman sa misyon bago bumalik sa kanyang pwesto. Tahimik namang pinagmasdan ni Elmas ang kagamitan ni Teal at napag-isip-isip niyang isa itong Red Mage at sa mundo ng Magic World, ang Red Mage ay isang maraming kayang gawin na class. Marunong itong gumamit ng espada, offensive magic, healing magic at iba't ibang support skills at sa unang tingin at tila perpekto itong all-around class pero sa katotohanan, napakahirap nitong gamitin ng maayos at kailangang hatiin ang skill points sa iba't ibang kakayahan, bawat isa ay nangangailangan ng malaking puhunan. Kung walang maayos na plano sa pagbuo ng character, magiging bihasa siya sa maraming bagay kaso hindi ito magiging pinakamahusay sa kahit alin at sa usapin ng kahirapan, mas mahirap pang gamitin ng mahusay ang Red Mage kaysa sa Heavy Knight, gayunpaman ay hindi minamaliit ni Elmas si Teal. Hindi ito isang laro at ang mga tao sa mundong ito ay walang database, strategy guide o kaalamang nakuha mula sa napakaraming eksperimento at dahil dito, mas pinapahalagahan nila ang mga class na madaling gamitin, maraming kakayahan at agad na nakakatulong sa labanan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit itinuturing nilang walang halaga ang Heavy Knight, isang class na nagiging tunay na malakas lamang kapag lubos na nauunawaan at nagagamit ng tama ang mga kakayahan nito. Pagdating ng grupo sa mas malalim na bahagi ng sementeryo, tinipon sila ni Gothon at ipinaliwanag ang tunay nilang target. Ang mga undead sa lugar ay pinamumunuan ng isang ghoulhead at nang marinig ang pangalan nito, agad na kinabahan ang ilang baguhang adventurer. Ipinahayag ni Gothon na isa siyang D-rank adventurer at siya mismo ang haharap sa pinuno. Ang tungkulin ng iba ay lumayo sa pangunahing labanan at ubusin ang mas mahihinang undead sa paligid at binalaan din niya ang lahat na kapag nagsimula na siyang lumaban sa ghoulhead, hindi na siya makakabalik para iligtas ang sinumang mapapahamak. Karamihan sa grupo ay naniwalang magiging madali ang misyon basta manatili silang malayo at hayaang si Gothon ang tumalo sa pinakamalakas na kalaban, kaso hindi ganoon ang pananaw ni Elmas at hindi siya nagtitiwala sa planong nakasalalay lamang sa iisang tao at batay sa kanyang kaalaman mula sa laro, ang isang ghoulhead ay karaniwang nasa level 30. Hindi man ito kilala sa napakalakas na offensive skill, kaya nitong kontrolin ang mga undead at paulit-ulit na lumikha ng mga white gamit ang Breath of the Underworld, dahil dito ang isang simpleng halimaw ay nagiging walang katapusang pinagmumulan ng mga bagong undead. Tinatayang nasa level 40 si Gothon,
kaya malaki ang posibilidad na matalo niya ang Bullhead sa isang direktang labanan at ang tunay na problema ay ang halos lahat ng kasama nila ay mga baguhan, walang karanasan sa formation combat at lubos na umaasa sa kanilang pinuno para sa proteksyon. Matapos suriin ang sitwasyon, tinansya ni Elmas na nasa 80% lamang ang posibilidad na makaligtas silang lahat at kung laro lamang ito, maaari na sana iyon ngunit sa mundong ito ay walang save file at wala ring pangalawang pagkakataon kapag namatay. Ang natitirang 20% ay katumbas ng totoong mga taong maaaring hindi na makauwi sa kanilang pamilya. Inutusan ni Gotan ang lahat na sumulong nang hindi man lang nagtatalaga ng posisyon o nagpapaliwanag kung ano ang dapat gawin sakaling magbago ang sitwasyon sa labanan. Dahil dito ay hiniling ni Elmas kay Gotan na magbigay ng mas malinaw na mga utos, agad namang nagalit si Gotan dahil inakala niyang tinuturuan siya ng isang mababang ranggong baguhan kung paano mamuno. Wala namang balak si Elmas na agawin ang pamumuno at hayagan niyang inamin na kulang pa siya sa karanasan bilang adventurer, pero iyon din ang dahilan kung bakit kailangang malaman ng iba pang baguhan kung saan sila dapat pumwesto at paano magtulungan, at ano ang gagawin kung sabay-sabay silang salakayin ng mga undead mula sa iba't ibang direksyon. Halatang kinakabahan si Teal, ngunit pinili pa rin nitong kotsain si Elmas upang makuha ang pabor ni Gotan. Sinabi nitong siguradong natatakot lamang si Elmas kaya humihingi ito ng proteksyon sa kanilang pinuno. Hindi tulad ng ibang matatapang na lalaki sa grupo, na natiling tahimik ang karamihan sa mga baguhan kahit si Elmas lamang ang nagsasalita para sa kanilang kaligtasan, nadismaya siya sa kanilang naging reaksyon kaso hindi niya kayang pabayaan ang mga ito. Malamig na sinabi ni Gotan na kung sino mang naniniwalang magiging pabigat lamang ay malayang umatras. Hindi na nakipagtalo pa si Elmas at nauunawaan niyang wala nang balak baguhin ni Gotan ang plano at mula sa sandaling iyon, kapag bumagsak ang kanilang formation ay siya mismo ang kailangang magprotekta sa iba. Pagkatapos mismo ng babala at biglang yumanig ang buong sementeryo, nagbitak ang mga libingan habang isa-isang umaahon ang mga white mula sa ilalim ng lupa at dahan-dahan na lumapit sa pagitan ng mga puntod. Kumalat ang takot sa buong grupo at kabilang na si Teal na agad na nawala ang kumpiyansa nang makita ang mga halimaw. Sa mas malalim na bahagi ng sementeryo, lumitaw ang napakalaking Bullhead na may hawak na dambuhalang pamalo at agad itong sinalubong ni Gotan gamit ang kanyang battle axe at iniwan ang mga baguhan upang harapin ang napakaraming mahihinang undead. Inutusan ni Gotan sina Teal at Paul na bumuo ng frontline, ngunit dahil sa dami ng mga undead na sabay-sabay na sumalakay mula sa iba't ibang direksyon at agad na nagkagulo ang kanilang formation, karamihan sa mga adventurer na ito ay hindi pa kailanman nakaharap sa isang buong grupo ng halimaw, lalo na sa mga white. Kahawig man sila ng tao ay hindi naman sila nakakaramdam ng sakit at walang takot at patuloy na sumusugod kahit malubhan na ang kanilang mga sugat. Dahil dito ay natigilan ang mga baguhan at dahil wala silang malinaw na utos ay kanya-kanya silang pumili ng kalaban. Paulit-ulit na lumilingon sa paligid at hindi napapansin na nabubuksan ang depensa ng kanilang mga kasama. Tahimik na sinuri ni Elmas ang labanan at nakumpirma niyang ordinaryong pamalo lamang ang gamit ng Bullhead, sa laki ng agwat ng kanilang level kaya pa itong pigilan ni Gotan at ang tunay na panganib ay ang mga white na unti-unting pumapalibot sa likuran na hanay, kapag hindi sila agad napatay ng mga baguhan at tiyak na makialam ang mga ito sa laban ni Gotan laban sa pangunahing kalaban. Sa halip na sisihin ang mga natatakot na adventurer, ibinigay ni Elmas ang pinakasimpleng plano at inutusan niya ang lahat na manatiling magkakalapit at bantayan ang likuran na bahagi. Umatake mula sa likod niya at siya naman ang haharap sa unahan at aakitin ang lahat ng white papunta sa kanyang pwesto. Agad namang tumutol ang ilan at kahit alam nilang may karanasan si Elmas sa labanan, naniniwala silang ang isang heavy knight na mag-isang haharap sa napakaraming undead ay para na ring naghahanap ng kamatayan at sa dami ng sabay-sabay na pag-atake, tiyak na mababasag ang depensa nito at hindi kakayanin ng kahit sinong support mage na pagalingin siya. Hindi na ipinaliwanag ni Elmas ang lahat ng mekanismo ng kanyang class, hiniling lamang niya sa lahat na magtiwala sa kanya at agad na ipaalam kung may mangyaring hindi inaasahan at hinugot niya ang kanyang espada. Iniwan ang formation at diretso siyang naglakad patungo sa mga white. Agad na nakaagaw ng pansin ng pinakamalalapit na halimaw ang kanyang makinang at mabigat na baluti, isa-isa nilang iniwan ang dati nilang target at sabay-sabay siyang sinalakay at humahampas pababa ang unang white, ngunit agad na ginamit ni Elmas ang parry at inilihis ang talam nito at tuluyang napigilan ang pag-atake bago pa man ito tumama sa kanyang baluti.
Mula naman sa likuran ay sumugod ang isa pang white at mabilis siyang lumingon, hinarang ang pag-atake nito at matatag na nanatili sa kanyang pwesto nang hindi man lang nakalusot ang kahit isang suntok sa kanyang depensa. Habang dumarami ang mga white na pumapalibot sa kanya, nagkaroon ng sapat na espasyo ang mga adventurer sa likuran upang maibalik ang kanilang formation. Nang tuluyan ng magsiksikan ang buong grupo ng mga halimaw ay itinaas ni Elmas ang kanyang kalasag at ginamit ang counter fortress. Sabay-sabay na bumagsak ang 12 ng sandata sa kanya, ngunit walang kahit isang pag-atake ang nakalusot at makalipas ang ilang sandali ay biglang sumabog palabas sa lahat ng direksyon ang naipong puwersa. Ang lahat ng white na nakapalibot kay Elmas ay sabay-sabay na naitulak palayo at tuluyang nawasak. Sa isang counterattack lamang, nawala agad ang kalahati ng mga undead kaya hindi makapaniwalang napatitig ang mga baguhan. Sinabi ni Elmas na aakitin niya ang mga kalaban ngunit hindi niya nabanggit na balak din pala niyang ubusin ang karamihan sa mga ito. Ipinaliwanag ni Elmas na ang tungkulin ng isang Heavy Knight ay pumwesto sa pinakamapanganib na bahagi ng labanan, akitin ang pinakamaraming kalaban at gawing kapaki-pakinabang para sa buong grupo ang pressure mula sa kanilang mga pag-atake. Patuloy niyang protektahan ang frontline, habang ang kailangan lamang gawin ng iba ay patayin ang mga halimaw na makakalusot sa kanya at agad siyang babalaan kapag may nagbago sa sitwasyon. Matapos makita ang ipinakita niyang lakas, mabilis na nawala ang takot ng grupo at ang mga adventurer na kanina lamang ay minamaliit si Elmas at mahigpit ng humawak sa kanilang mga sandata, nagsimulang magtulungan sa halip na walang magawang maghintay na iligtas sila ni Gotan. Patuloy na gumalaw si Elmas sa pagitan ng mga puntod at paulit-ulit na inakit ang mga white papunta sa kanya, ginamit niya ang parry upang sirain ang unang pag-atake ng mga ito, saka ginagamit ang counter fortress kapag sapat na ang dami ng mga kalaban na nakapaligid sa kanya. Dahil sa labanan, tumaas din ang level niya mula 15 hanggang 16 at nakakuha siya ng isa pang skill point at napatunayan din nitong ang mga lugar na puno ng maraming mahihinang kalaban ang pinakamainam para sa mabilis na paglakas ng isang Heavy Knight. Hindi na tinitingnan ng mga baguhan si Elmas bilang isang taong naipit sa isang walang silbing class, siya na ngayon ang pinakamaasahang tao sa kanilang bahagi ng labanan at nang imungkahi ng isang adventurer na puntahan nila si Gotan upang tumulong, agad itong tinanggihan ni Elmas. Napakalayo ng level ng Ghoulhead kumpara sa lahat ng iba pang miyembro ng grupo, napakaliit lamang ng pinsalang magagawa nila rito at baka maging sagabal pa sila kapag nakisali sa labanan at ang pinakaligtas nilang gawin ay manatili sa kanilang pwesto, ubusin ang natitirang mga white at ipaubaya ang pangunahing kalaban sa isang taong sapat ang lakas upang harapin ito ng maayos. Sa kabilang bahagi ng sementeryo, nagpapatuloy pa rin ang matinding labanan ni Gotan at ng Ghoulhead at mabilis na gumalaw ang dambuhalang halimaw sa pagitan ng mga puntod, habang winawasiwas ang mga braso nito at malakas na ipinapalo ang pamalo sa lupa. Mahigpit namang hawak ni Gotan ang kanyang battle axe habang iniiwasan o hinaharang ang bawat pag-atake at naghihintay ng pagkakataong makabawi. Sa wakas ay umikot siya at naglabas ng napakalakas na hampas na nagpahagis sa Ghoulhead sa kabilang bahagi ng sementeryo. Sumabog sa hangin ang lupa at mga basag na bato, pero saglit lamang nanatiling nakahandusay ang halimaw bago pilitin ang sarili nitong muling tumayo at nang mapansin na patuloy na nakialam ang mga natitirang white, inutusan ni Gotan sina Till at Paul na ilayo ang mga ito upang makapag-focus siya ng lubos sa pangunahing kalaban. Gayunpaman ay nag-atubili ang dalawa at masyadong malapit ang mga white sa Ghoulhead, at kapag lumapit sila ay maaari silang mapasama sa saklaw ng mga pag-atake ng mataas na level na halimaw, lumalabas na malakas lamang ang kanilang kumpiyansa kapag wala pang tunay na laban. Hindi pinalampas ni Gotan ang kanilang pag-alinlangan, galit niyang sinabi na dapat kalimutan ng mga adventurer na ayaw gampanan ang kanilang tungkulin ang pangarap nilang ma-promote at bago pa makakilos sina Till at Paul, muling sumugod si Gotan. Mabilis siyang nakaiwas sa dambuhalang braso ng Ghoulhead at ginamit ang Boulder Breaker, malalim na bumaon ang talon ng palakol sa katawan ng halimaw at itinulak ito paatras sa gitna ng makapal na alikabok. Agad na sinuri ni Elmas ang kalagayan nito at nakita niyang ibinaba ng pag-atake ang health ng Ghoulhead sa 28 mula sa kabuoang 79. Batay sa lakas ng pag-atake ni Gotan, sapat na ang isa pang malinis na tama upang matapos ang labanan at naghanda ang ilang adventurer sa tabi ni Elmas na ubusin ang natitirang mga white at gumawa ng maluwag na daan para kay Gotan, ngunit sa sandaling iyon ay may kakaibang napansin si Elmas sa kilos ng Ghoulhead kaya agad niyang pinahinto ang lahat.
Biglang hinablot ng halimaw ang pinakamalapit na white na inangat ito sa hangin at nilamon ng buo. Agad na tumaas ang health nito mula 28 hanggang 60 kaya halos nabawi nito ang karamihan sa pinsalang ginawa ni Gotan. Nataranta ang mga adventurer sa paligid at samantalang nakilala ni Elmas ang skill na Corpse Eater. Isa itong bihirang kakayahan na nagbibigay sa Ghoulhead ng kakayahang magpagaling sa pamamagitan ng pagkain ng mga bangkay o iba pang undead at di lahat ng Ghoulhead ay nagtataglay nito, at mas lalong naging mahirap ang misyon dahil nakatagpo sila ng isang may ganitong skill. Gayunpaman ay hindi ang nabawi nitong health ang higit na ikinabahala ni Elmas, kung isang beses lamang nitong gagamitin ang Corpse Eater upang pahabain ang labanan, hindi na sana nito kailangang titipunin ang napakaraming white. Ngunit patuloy nitong hinihila papalapit ang natitirang mga undead habang lalo pang nagiging desperado ang mga kilos nito, ibang-iba iyon sa impormasyon mula sa laro na naaalala ni Elmas at hindi niya matukoy kung ano mismo ang mangyayari, ngunit malinaw na ang isang halimaw na nailagay sa alanganin at biglang lumalamon ng napakarami nitong sariling uri ay may ibang ginagawa bukod sa simpleng pagpapagaling. Agad na sinigawan ni Elmas si Gotan na huminto at inutusan ang lahat na lumayo sa Ghoulhead. Ngunit iba ang pagkaunawa ni Gotan sa sitwasyon at para sa kanya, kusa lamang nilamon ng halimaw ang mga white na humaharang sa kanyang daraanan. Kahit nabawi nito ang kaunting health, naniniwala pa rin siyang ilang pag-atake na lamang ang kailangan upang matapos ito at hindi pinansin ni Gotan ang babala ni Elmas, mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang battle axe at muling sumugod at muli naman siyang inutusan ni Elmas na umatras. Sa mismong sandaling iyon ay mariing itinapak ng Ghoulhead ang mga paa nito sa lupa, itinaas ang dalawang braso at nagbitaw ng napakalakas na ugong na yumanig sa buong sementeryo, sumabog ang kulay ubing enerhiya sa paligid ng katawan nito. Nagbitak ang lupa habang umiikot ang mga sinag ng liwanag sa mga kalamnan nitong nagsimulang lumaki sa hindi normal na bilis at napilitang huminto si Gotan, habang sumulong naman si Elmas at itinaas ang kanyang kalasag upang protektahan ang mga adventurer sa likuran niya. Patuloy na lumaki ang Ghoulhead at nabago ang anyo ng mukha nito, humahaba ang mga pangil at kuko at nadurog sa sarili nitong lumalakas na katawan ang sandatang hawak nito at dahil sa matinding pressure na nagmumula sa halimaw, muling natigilan sa takot ang mga baguhang adventurer na kakabawi pa lamang ng kanilang tapang. Sa wakas ay nakumpirma ni Elmas ang pinakamasamang maaaring mangyari, hindi lamang nagpapagaling ang halimaw kundi nag-evolve din ito at kasabay nito ay lumitaw ang isang system notification, nag-evolve ang Ghoulhead bilang Mudhead. Agad na tumaas ang level nito mula sa humigit kumulang 33 hanggang 40, sa loob lamang ng ilang segundo at ang kalaban muntik ng matalo ni Gotan ay naging isang ganap na bagong uri ng halimaw na may mas malakas na katawan, mas matataas na stats at mga kakayahang hindi pa natutukoy ng buong grupo.